96.7 Destiny Radio. Saya lang. Happy Friday! Woo! Biyernes na naman mga ka-Destiny. What's up? What's up? What is up? Oras po natin sa buong Pilipinas, 6 na minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. What's up, people? Friday, it's March 25. Ay, hindi. March 25 tuloy. March 7, 2025. Minsan nalilito tayo sa oras eh. Pagkabilis-bilis kasi. Pwede bang dahan-dahan lang. Chill lang tayo. Pero hindi natin mapipigilin. Isa yan sa mga inevitable things. The things that we cannot control. It's out of our hands. 'Di ba? Kung gaano kabilis ang panahon, 'di ba? Kung gaano umiikot ang orasan, hindi natin yan kontrolado. Pero palagi natin kontrolado kung paano natin gagastusin yan, yung panahon natin na yan, yung kada pitik ng orasan na yan. Yun ang kontrolado natin kung saan at papaano natin gagamitin yung nalalabing panahon natin sa mundo. Na-pressure kayo! We need that kind of pressure sometimes eh. No, hindi pwedeng sobrang chill din natin. We are chill in a way na alam kasi natin na we're moving forward, but we have to take note of the time, 'di ba? Kahit papaano. At least alam natin na okay, hindi ako pwedeng pa-tambay-tambay na lang, hindi ako pwedeng pa-chill-chill lang palagi, 'di ba? You'll have that time to chill once na all set ka na, 'di ba? Once na okay, nagawa mo na 'yung mga dapat mong gawin, nakatulog ka ng maayos, yan, nakipag-socialize ka, especially sa family mo, 'di ba? Ganung bagay. By the way, ako po ang inyong kasama sa inyong mga radyo. Ako po si Giro, your one and only rapper DJ in the town. That's capital G-I-R-O, only here sa inyong paboritong istasyon. 96.7 Destiny Radio at live na tayo ngayon sa Facebook. So make sure na bisitahin nyo kami dyan sa Facebook page na DZDG Destiny Radio. Mag-drop kayo ng comment kagaya nito ni Miss Flores Sarmiento. Ayan, sabi ni Miss Flores, yan, blessed afternoon po DJ Giro na pogi. O yan na. Yan sinasabi natin eh. Oo. At may pogi talaga dito sa estasyon. Marami. O, dyan si Kuya Carl, si DJ Bert, 'di ba? O, si Judge, 'di ba? Hindi pwedeng hindi sama si Judge, yari tayo. O, si Kuya Boyet, 'di ba? At ang pinaka-pogi sa lahat, yan, ang sinasabing habulin na habulin talaga ay si Papa Del. Nasaan ba si Papa Del? Yan ang papa ng lahat eh. Papa, 'di ba? Ayan, si Paula Quezano nag-comment din sa atin. Pa-request po ng multo by Cup of Joe. Paano kung ayaw ko? Minumulto na ako ng wallet ko. Ay, naku, kailangan niya. Sige, pagbigyan na natin. Minumulto na daw siya ng wallet niya. Kumusta mga wallet niya, guys? Ay, baka naman bus na yan. Nangangalahati pa lang tayo ng kinsenas. Diba? March 7, first Friday ng Marso. So, may tira pa dapat. Yun yung isa pa din sa mga kailangan nating pinag-isip-isipan, yung mga budgeting na yan. Welcome to the adult world, ika nga nila. Sige, play natin yan mamaya, Teresa, yung song request mo na yan. Multo by Cup of Joe. Ay, parang nitong nakaraan lang nagkaroon sila ng concert ang Cup of Joe. At saka kung naaalala nyo, last year, May 11, yan, nagpunta dito ang Cup of Joe sa Lucena City, di ba? Yan, shoutout sa mga nakapanood noong nakaraang Likawit Music Festival. Yan, The Comeback. Ayan, at sa mga nai-excite na sa pagbabalik ulit this year ng Likawit Festival, shoutout sa inyo lahat. Mga fans ng Likawit Festival. Yan. Sino naman kayang big artist ang ating mapapanood dito sa Quezon? Bangan niyo yan, malapit na yan. By the way, it's time for our little segment na Senti Hours. Tara, magbasa tayo ng isang akda mula sa ating pinakabagong paboritong manunalat. Ang kanyang pangalan sa Facebook ay He Writes for Him. Ito ang sabi niya.
your reminder that nobody is mad at you. Your friend didn't text you back because they were out running errands. Your boss didn't add a smiley face to the message because they were rushing between meetings. I know you care deeply about the people around you, but it's not your job to keep everybody happy or everyone. It's actually impossible. Your job is to make sure that you are happy. Maikling akda lang na ulit ang ating binasa. Para malamang ay marami na naman tayong mapupulot. Alam ko, at some point in your life, napunta kayo sa sitwasyon na feeling nyo, may mga taong galit sa inyo. Alam niyo yan. May feeling nyo, ay baka nagtatampo to. Alam niyo, napapaisip kayo ng ganon. Kasi one time, ito yung mga scenario ganito kadalasan We have a friend na sobrang close natin na palagi tayong nagkukulitan. Yan, even sa chats. And then one time, just one time, isang beses lang siya nangyari na chinat mo siya. Ang tagal-tagal niya mag-reply. Tapos nung nag-reply siya sa'yo, sobrang dry nung reply niya sa'yo. So ikaw, dahil naninibago ka sa nangyari, bigla kang napaisip, naku, ano kayang maling nagawa ko sa kaibigan ko na to? Ano kaya mapapaisip ka basta na anong problema between you guys? So ikaw, bigla mong babalikan yung mga nakaraan yung chats, halongkatin mo. Saan kaya ako dito nagkamali? Ano kayang nasabi kong hindi tama? Mga ganung pagkakataon. O kaya naman ay huhukain mo sa iyong alaala anong mga kaganapan niyo before na napaka doon. Isa sa mga yon ay sumablay ka. 'Di ba? Mapapaisip ka ng ganun eh. So those kinds of moments is just an example na nakadalasan iniisip natin na yung kaibigan natin niyan ay nagtatampo o that there is really something wrong. Bigla tayong napapaisip ng ganun. But the truth is, wala naman talaga. Hindi naman talaga kayo magkaaway. Hindi naman talaga siya galit sa'yo. Hindi naman talaga siya nagtatampo sa'yo. It just happened that person is very busy at that moment. Diba? Meron pa yun sa mga boss. Diba? Yung sobrang close mo sa boss. Yan yung mga bossing natin eh. Kadalasan, dyan tayo ingat na ingat eh. Diba? Pag sa trabaho. Nung una, ang jolly-jolly ni boss. Ang jolly-jolly ni boss. Tapos one time, bigyan kanya ng instruction that usually your boss puts a smiley face on every instruction na message niya sa'yo. Pero one time, tinanggal niya. Wala siyang smiley yung nilagay. Ikaw, inaatake ka na ng anxiety mo. Bakit kaya? Baka sisantihin na ako nito. May mga ganun ka ng thoughts sa isip mo. Not knowing na kaya pala si boss ay hindi na palagay ng smiley like the usual is that meron pala siyang agarang meeting that moment. Diba? This is a reminder, people, to everybody, na we shouldn't be taking things personal sa lahat ng pagkakataon. Diba? Palagi natin iisipin na everybody is frying their own fish. Even you. Yung sarili mong gagawin mo example eh. Meron kang sariling laban, diba, sa buhay. Meron kang tinataguyod mo yung sarili mo. At worst cases is may ibang tao ka pang itinataguyod. So you have so much on your cup. Diba? You have so much fish that you are frying. So lahat ng tao ganun. May kanya-kanya silang pinipritong mga isda. May kanya-kanya silang pinagkakabala. May kanya-kanya silang silent battles. And if we don't take things personal, ang pagbabasihan natin is okay. Maybe that person is having a hard time. Maybe that person, maybe my friend, or maybe my colleague, maybe my boss is having a hard time at this very moment. So this message, I won't take this personally. Hindi to atake sa akin. Mas iisipin mo siya, okay, baka nga maaari na itong aking ang kausap na to ay may dinideal as of the moment and it's fine. I'll just let him be.
Di ba? What did you save by doing that? You save yourself from the anxiety na baka nga meron kayong problema. Di ba? O baka nga baka galit siya sa'yo or what. You save yourself from that kind of thought. That is very negative and very dragging kasi wala kang sagot dun eh. Diba? Tatakbo lang siya ng tatakbo sa isip mo. Na most of the time, and then 90% to 99% of it, eh, hindi naman talaga totoo. It does not really exist. It's not happening. It's just in your mind. So hindi mo siya iti-take as personal. Kahit sa ano eh, kahit sa personal na tagpo. Kapag binati mo, nakasalubong mo si kaibigan o si katrabaho o si kaklase, nasalubong mo si kaklase. Tapos binati mo siya. Pero hindi siya nag-response. Ikaw, kadalasan ang mangyayari is parang bakit kaya mapaisip ka ba? Galit ata to sa akin si tropa, galit ata sa akin si boss, galit ata sa akin si kaklase, galit ata sa akin si katrabaho. So ikaw, lalamunin ka na ng anxiety, yung tanong na yun magpapaikot-ikot sa isip mo. But only if you think that as if, okay, maybe that person is having a bad day. Ano naman? Na hindi niya naman talaga intention na hindi ako pansinin. It just happened that that person don't have enough energy dun sa pagkakataon na yun para ibalik niya yung o mag-respond siya dun sa pagbati ko, dun sa pag-approach ko. You're saving a lot of energy. Kasi sobrang dragging ng pag-iisip eh. Sa totoo lang. Mas nakakapagod yan kaysa sa pagtatrabaho physically. Pag yung utak mo nga nagtatrabaho, buong katawan mo yung napapagod. Pati kaluluwa. Diba? Hindi lang katawan. Now, kung hindi mo gagamitin sa mas tama at matalinong paraan yung paggamit ng isip mo, mapapagod ka sa mga walang kabuluhang bagay. Ano mo yun? Na hindi naman talaga nag-i-exist. But if you could use that thought of yours for something that is logical, that would really help you, then naging matalino ka sa paggamit sa pagpapatrabaho diyan sa isip mo. Hindi mo na siya dapat ginagamit sa mga bagay na hindi naman nag-i-exist just because you take an action or a message from somebody personal. Doon na naubos yung energy ng isip mo. Diba? Do you want that happening to you? Now, if not, isa to sa mga tip. Isa to sa mga cheat code. You don't take things personally. Hindi mo siya iniisip na atake sa iyo yung mga ganong klase ng approach towards you by other people or from other people. Diba? Again, everybody has their own fish to fry. At kung may pagkakataon na yung energy na ibinigay mo sa ibang tao, hindi siya bumalik, it's fine. You don't take that personally. You move on with life and focus on what is really important. Diba? Happy Friday once again, people. March 7, 2025. Ako po si Jiro, your one and only rapper DJ in that sound, the king of chill. And it's 3:20 p.m. na po, oras natin yan sa buong Pilipinas. I'll be saying goodbye for today's episode. Maraming salamat po sa buong linggong pagsama sa akin sa ating programa. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. Maligayang araw ng Biyernes, mga ka-Destiny. I'll see you guys on Monday, but before I leave, let me play this song request by Maria Teresa Paula Quezana. This is Cup of Joe, people, with the track Multo. I'll see you again on Monday, people. Deuces.